Pinakita na ng batis ng katotohanan sa nanay ko. Totoo na binawi ang buhay ni Gaia para isilang ako. Hindi mo kasalanan ang kanyang kamatayan. Ang akala ko ba isusunod tayo sa pinag-uutos ng Batalungan na walang sino mang mananakit kay Mitena? Hindi kamatayan ang hatol ko sa kanya, kundi iparamdam sa kanya ang puot at sakit ng lahat ng mga nanghihinang katarungan ng mga engkantado. Buo ng muli ang 4 na mga sangre. At sino ang mortal na inyong kasama? Minsan na siyang nanirahan dito noon. Si Pau Pau ay mapagkakatiwalaan at maaasahan nyo. Isinusumpa ko ang inyong kaayusan ni Emre. Ikaw, si Cassandra at Pirena ang pumatay sa aking mag-ama! Kaya't hinahamon kita. Huwag ka dapat haluman! Ang mga sangre at hara na nangingibabaw sa galit ay hindi tunay na sangre at reyna, kundi anino ng kaniyang mga kaaway. Isa-isip at puso ninyo ang mga aral na ito bago pa mahuli ang lahat. Sino man ang inyong makagat ay magiging kagaya ninyo. Kaya humayo kayo at paramihin ang aking mga alagad. Danaya, sa pagmamatigas ni Cassiopeia, ano ang iyong binabalak gawin ngayon? Hahanap ako ng lunas. Kahit saan. Kahit ano pang kapalit. Kailangan ko ipaglaban ang buhay ng aking anak. Ngunit paano kung wala nang ang lunas, Danaya? Paano kung totoo nga ang sinabi ng Bathaluman na wala nang ikalawang buhay pa si Gaia? Habang buhay kong kamumuhian ng mga Bathala, itatatwa ko sila sa ginawa nila kay Akhil at kay Gaia. Ado, kayo na muna ang bahala kay Alena. Tiyak kong kakailanganin niya ang inyong tulong at kalinga habang binubuo niya muli itong Lereo. Tayo na, Gaia. Hintay, Danaya. Dalhin mo ang aking armas. May tataboy nito ang mga halimaw na naghahanap ng mga ibre. Tulad ni Gaia. Maraming salamat, Ado. Ngunit mas makapangyarihan ang aking sandata. Kaya't titiyakin ko na walang makakaagaw sa aking anak. Tayo na. Nasusuklam na si Danaya kay Cassiopeia. Huwag ka sanang mahawa sa pagkapuot. Huwag mong kalabanin ang Bathaluman. Lalo't ang pagkapuot ay hindi nagbubunga ng kapayapaan para sa Lireo. Babalik ako sa aking tungkulin bilang isang hara sa mga engkantado. Ngunit hindi ko mapapatawad si Mitena. Kahit na utos pa ito ng isang Bathaluman. Ikinatutuwa kong si Alena na palang muli ang hara ng Lereo. Nananalig akong sa ilalim ng kanyang pamumuno ay muli tayong makakaahon. Nuno! Mga sangre,
Tunay ba ang aking nakikita? Narito nga ang Iftre ni Gaia? Oo, Nuno. Ako to. Nasaan ang aking mga albe? At si Tera? Tama, Nuno. Nasaan ang aking kapatid? Wala na sila rito. Nakaalis na sila upang magtungo sa mundo ng mga tao. At bakit hindi niya ako hinintay? Ang sabi ko sa kanya, hintayin niya ako rito. Mahalaga ring makarating sila sa mundo ng mga mortal, lalo't nakamba ang panganib na hatid ng masamang bathala. Kaya hindi ka na nila nahintay pa. Avisala sa inyong lahat. Ituring niyo itong tahanan ko na parang tahanan niyo rin. Sundalo po kayo? Isang general. Pero ngayon, retiro na ako. Ito lang ang paraan ko para makapag-silbi dito sa atin. Yung lahat ng mga natutunan ko sa Encantadia. Ngayon, nagsilbi ako para magbigay din ng kabutihan dito. Marami pa akong gusto itanong sa inyo. Ngunit, kinalulungkot ko yung nangyari sa iyong ina. Nakita namin kung gaano siya naging malupit, pero nakita din namin kung paano siya naging mabuting diwata. Salamat. Ang aking ada ay hindi lamang naging tapat na hara ng Hathoria, Ginoon. Siya rin ay isang bayaning mandirigma para sa buong Encantadia hanggang sa kanyang kamatayan. Ano ito? Bakit tila may mga nilalang na nakakulong sa aparatong iyan? Bakit sila'y nagkakantahan at bakit sila masasaya? Pakawalan sila ngayon din! Sandali lang! Hindi sila nakakulong. Babanan yung mga brilyante. Ano at sila'y nasa loob ng maliit na kulungan na yan? Telebisyon ang tawag dyan, mga sangre. Ito ay isang instrumento na nagpapakita ng mga palabas o balita sa buong mundo. May nagaganap ngayon na kaguluhan dito sa Quezon City na nagsimula sa isang bar sa Timog. Ito'y dahil sa isang grupo ng mga taong tila nawawala sa kanilang mga sarili ang sumasalakay, nangangagat at pinapasa ang kanilang kabaliwan sa bawat mga taong kanilang makasalubong. Ang video na napapanood ninyo ngayon ay nagmula sa isang tao na kumuha ng mga pangyayari gamit ang kanyang cellphone lamang at na siya ring tumawag sa mga otoridad upang humingi ng saklolo. Hanggang ngayon ay hindi may paliwanag ng mga otoridad ang pangyayari ito. Lalo't sa ngayon na tila ang ating mga pulis ay hindi mapigilan ang karahasan.